Bossy, ang taba mo na. Baboy na speaker. Kuya JDB, kamusta? At yung original namin kasama sa ito. Busmay, New Year. kasama pa rin mo kasi. Kasama pa. Ang ganda po. Ito yung pakasalong sila. Wala ka eh. Pagkakamukha kami. Pero bigyan ka rin yung parso. Basta mukhang mukhang pagulaw. Sulit mo sa mga choco. Ang laki ng ulo, walang naman. Mantay yan eh. Mamaya, mauubos din yung mga yan. Anong dala mo motor? Teka, na-intriga ako dun sa motor mo yung sabi mo isang piga eh. Ano yun? Totoo ba yun? Hindi ko talaga sila, hindi ko nilalaro ito. Pupunin talaga. May pinto, walang mag-iasa.
Sa nila corn race. Wala akong video ngayon. So, to remind everyone that life is too short. Pero sabi ng Bible, for to live is Christ, and to die is gain. Kung nabubuhay ka kay Jesus Christ, mamamatay kang very peaceful and may assurance ka in the future. Kasi ang life natin sa earth is panandalingan lang. 70 years old is parang privilege na sa'yo. 80. Pero yung dapat paghandaan ng tao is eternity. Yun po talaga yun. Yung eternity is something that is very, very important na dapat maintindihan ng tao. That while we are living in this planet, we have to serve the Lord. Dahil yan po ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon Diyos. So, dalangin ko ang comfort ng ating Panginoon sa family ni Alicia, aming kaibigan nila Boss Mike. Nawala yung prinsesa natin sa grupo. At remember, pagpupunta kaming China, ang pinakamaingay sa amin, pag hindi si Boss Mike, si Alicia. So, nakakatuwa, but hindi po natin makakalimutan si Alicia. So, thank you so much. Kapni nyo, maraming experience kay Nima to eh. Kapag mumurahin na. Gaganti yan. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Si Memang Kalok, Minura mo. makulit, sweet na kaibigan, matampuhin. Kaya sa mga ako, nangyari madaling araw, sumatawag sa akin, mga ibang vlogger. Nandito na pala namin. Totoo daw yun. Kasi nga, alam naman nila na kapit sa vlogger ako. And nung pinirepay ko nga sa area, positive yung nangyari. Siyempre, masakit yung pinakaibigan. May mga nagpo-comment na ikaw na susunod. Ako naman, dead lang. Kasi katwiran ko. Ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Kahit anong detrep, kahit anong pananakot, kung hindi papahintulot ng kung may kapal, ay hindi mangyayari sa iyo yun. Diyos pa rin ang magpapasya. Siyempre, sa matter, sa pamilya, nakikiramay po. Yan, tapos mo, nasa love ka, tapos ngayon. Yung salita ni Father kanina, hindi ako takot mamatay. Pero parehas kami gentleman ni Father eh. Kaya ladies first daw. Pero ganun talaga, ang buhay kasi tinatibigyan. No? Ako personally, pero ang iniisip ko yung pamilya ko, paano pag namatay ako. Kaya ang mensahe ko po sa pamilya, sa mga magulang, kapatid, mag-anak ng ima, kung ano man po yung naitanim ng ima, sana ipagpatuloy po ninyo. Pahalagahan po yung kanyang alaala, yung kanyang mga nagawa. Higit sa lahat, palaguin niyo po kung ano man po yung naibigay niyo para sa inyo. Nay, dalangin ko po kapayapaan, kapanatagan ng inyong kalooban. Napakasakit para sa isang ina na kayo po ang mag-anak sa inyong man. Nakakalungkot po talaga. Magandang gabi po. Isa po ito, si Takero Miyamoto. So yun po na good evening po sa inyo.
Actually, nung isang araw pa nila ako, na kinakausap na magsalita dito, pero pinipigilan ko lang po talaga. Kung lumalabas po ako, kasi si Alicia po talaga yung isa sa mga naging malapit ko nga po na kaibigan nag-gather. Siya rin yung nagbibigay kulay sa grupo natin na tutusin. Last na yan. Hindi kasi Hindi, may lang ako sabihin kasi. Wala nung pero kasi nire-record ko. Hindi mula po nung umalis po si Alicia kay Minsan Luis. Hindi na po siya nagparamdam talaga sa akin. Hindi na po talaga. Pero ito po, bago po siya kasi mamatik na tawagin niya po ako 15, sinaparang hindi siya tumatawag sa akin talaga kung wala siyang problema kung tutuusin talaga. Pero siyempre may pagkakataon na, di ba? May pagkakataon na tayo. Di ba may pagkakataon na tayo, tao lang tayo. Di ba? Ay, siya minsan para nalimutan na tayo, gano'n. Tapos nung tumawag siya, parang nagdrama pa ako, ay kumagkala sa buhay na, parang gano'n pa ako. Pero yung nakakatawa kasi dito, nakikinig po ako, ano na po pala siya, ano yung record? July 15, tumataw sa dalawang beses, hindi ko sinasalo. Ngayon, hanggang ngayon po, hindi po ako makatulog minsan pag inisip ko, ano ba yung gusto niyang sabihin sa akin? Ano ba, baka ito ba yung... Sa totoo lang po, may ikikwento na lang ako para mapalitan natin. Alam nyo, siguro gusto ni Mima rin ito, pagka siya ay isa niya gusto niya masaya tayo. Ayaw na kaming nalulungkot. Kapag kami nalulungkot, nandiyan siya lagi. O bakit ka malungkot? Ganon, ano po. Siya parang nanay na naningisa. Bakit ka malungkot? Ganon, ano po. So, ako naniniwala. Dahil nakasama ko na matagal si Mima. Nakasama ko sa bahay ng ilang buwan, ano po. So, nakita ko kung ano yung attitude niya talaga. Si Takero, kaya ganyan. Tax, ilang araw kayo na magkasama sa abroad? Sa kwarto? Magkasama sila pero kasi hindi lang magkaibigan. 6, no? Ipag-deliver mo kasi. Hindi kasi nagselos yung kasama mo, di ba? Oo, yun. So, Pumunta pa siya sa bahay namin para mag-explain. Sabi ko, hindi, si Mima maliit, ganyan. Si Takero, gano'n, paano yun? Gano'n, dami explain sa asawa. Anyways, yun yung mga maalala na hindi natin makakalimutan sa'yo, tsaka siya. So, mga kababayan, ito po, ano? Ay, mga kapatid, susunod natin. Si Kagawad Joey, ano yun? Hello po sa inyo lahat, hindi ko expect na... Ikaw po? Si Mima Alicia po, kasama po namin last year sa kampanya ni Senator Nicole Pangilinan. At that time, very unpopular po na... Pero hindi ka nalawag siya, pero parang at that time, siyempre, loyalista siya, may tuloy-tuloy pa rin. Ano nangyari? Bakit nandito si Mima Alicia? Pero prior to that, magkakaroon po namin kaibigan. Nung narinig ko po yung balita, kasi kalokohan ko po si Alicia eh. Hindi. Malulukuhan lang. May bossing. Lumulukuhan lang. Tapos, hindi ko to eh. Ewan ko, parang hindi ko rin talaga nagsisingkit sa akin kasi yung araw na the day before siya mamatay, bago lang yata yung Facebook niya, boss, no? Kung siya, tapos ka parang kaka-add lang namin sa isa't isa the day before. Akala ko parang, sana po sa pamilya po ninyo, sana po makamit yung hostisya at kung ano man po yung sana po makamit yung hostisya para sa inyong pamilya at wala po akong masasabi para maibsan yung nararamdaman niyo, pero walang feeling po wala na sa mga dasal ko yung
minahal siya. At sa lahat ng nagmamahal sa kanya, thank you po. Although hindi po kami kasing close nilang dalawa ni Takeo. Pero kasama po siya sa mga dasal ko at sana po sa ating lahat din. So maraming salamat po. Good evening po. Tinatawag po ako ni Alicia na Mami. Hindi kami nag-uusap palagi. Pero na-share niya sa akin kung ano niya kamahal yung pamilya niya. Mahal na mahal kayo. Nung time na meron siyang piso net, nagbibilang siya ng piso-piso. Kasi sabi niya, Mami bro, mabayaran ko na yung lupa na 300,000 na gagawin ko boarding house para sa pamilya ko. The last time na nag-usap kami is May 13 sa harapan ng Senate. Nangarap pa kaming mag-abroad. Sabi ko, anak, hindi ko kaya pa kasi tagilid ako. Sabi niya, may gawa natin ang paraan, maging happy lang tayo. Yung the last time na sinabi niya sa akin, kasi binato po ako ng DDS, May 11. Nung nagkita kami ng May 13 sa harapan niya yung mga ID, kasi nagpapapicture, sabi niya sa akin, namimilig ako. Mami, mainit tayo. Mag-iingat tayo. Mag-iingat kami. Sabi ko, una-una, mag-iingat tayo. Pag-ingat ko, malayo na siya. Kasi nagpa-picture pa ako kay Ma'am Heidi. So, nung nalaman ko yung balita, hindi, ayoko muna. Sulit na nakala mo. Ang dami-dami ng messages na next daw ako sa'yo. Hindi ako natatakot. Itutuloy namin ang laban na ginusto mo, anak. Masakit sa akin, hindi ko man siya nanay, pero kilala ko sa social media na Mami bro. Nilapit niya sa akin, Mami. May nagkautang sa akin. Tulungan mo akong mapaningil. Yun po yung ako. Mahal na mahal kayo. Bisaya kasi ako. So, sinasabi niya sa akin ito yung pangarap ko, makabili ng ganyan para sa pamilya ko. So, sa lahat, siguro makakarating ko sa lahat na sinasabi niyo na ganito ganyan si Alicia, hindi po. Lumalaban siya ng patas. So, ako, bilang sinasabi nila na next ka, di ako natatakot. Hindi ako natatakot. First day sana nandito ko, pero marami pong umaaligid sa akin. Dahil next daw po ako. Next ako kay Alicia. Kung yun man ang iadya ng pagkakataon, so be it. That will be done. But I will not stop kung ano man yung inaasam ni Mima na gusto niyang marating. Yun lang po. Love kita. Thank you po. Thank you. Upang nalog natin sa kanyang buhay. Pangalawa, kay Presidente, na-idol po. Ako po pala ang tito ni Alicia, kapatid ng ako. Si Antonio Ripa. Kami bilang din ako, kaso mga kanta na lang, kaso lang tumigil ako. Lahat ng mga ano na, kilala ko sa mga sa Facebook, sa YouTube. Dito po sila nakita sa personal. Ito na dahil bilang isang tito, pag naalala ko ang pamangkin ko, bata pa yan. 3 taon talagang di ko na magsalita. Matabil na magsalita.
Kahit 3 taon, kaya ng utusan bumili ng pandesal. Sa para niya, pinanganak. Doon kasi kumirayan ang tapos ulit ng Palawan. Nung namatay ang tatay niya, ulit ng Samar, yun ang probinsya ng nanay niya, probinsya namin. Ang tatay naman niya, taga Palawan. Doon siya nagdalaga. Doon siya nagkakabuhay dahil wala, mahirap na. Mag-iinang na lang sila. 4 sila magkakapatid. Dinanas niya ang kahirapan. Namahuli ng isda, yung mga maliit, mga animasal, para magkakain lang sila. Dahil siya ang panganay eh. Kaya yun, kumbaga sa pag-aaral, hindi siya nakapag. Kaya yun, kamangkin na yan. Pag naalala ko, kahit ako isang sumuluha ako, ako kasi kaya naman, nakita niya ako. Kaya wala na siya. Siya ang breadwinner. Paano na ang buhay. Hindi pa nakakapagtapos pag-aaral yan. Siya natutulog. Hindi ko malaman. Kasi hindi naman sapat din ang kinikita namin. Ako isang mekaniko lang, tapos tumigil na ako, tapos may nagtindahan na lang ang maliit. Kapatid ko naman, hindi naman din ano. Tama lang ang buhay namin. Makakain sa isang araw. Kunting na itabi, yun lang ang buhay namin. Kaya, sa akin na mga kapwa natin, mga Pilipino, sana dapat magkaisa na maulit parang isang alis niya. Kasi sayang ang buhay. Dapat maging pro-life lang sana eh. Kasi iba, bakit nagagawa nila yan? Kahit kung ako nga, kahit may pusa, kahit nga pagpigil ng manok, kahit minsan hindi ako gumawa ng gano'n, may buhay din yan eh. Yung kakatayin, kahit minsan hindi ko nagawa yun. Pero bakit meron gano'n? Dito pa inano sa ulo, sa dibdib. Kung nakita pa pamangkin ko, parang binyak yung ano, ang sakit, bakit nagawa ng babae, maliit pa. Marami kasala kasi sabi niyo, kaso lang. Ako na. Malungkot na gabi po sa inyong lahat. Ako si Kap Ronald Tuason. Yung inalay ko pong medalya mula sa grupong Wanted Bagong Bayaning Magwiling ko. Usually po, binibigay ko yun sa buhay. Pero matatawaran pa po natin ang pagiging bayan ng isang ipinuwis ang buhay para sa pinaglalaban niya. Once ka kami nagkasama sa Liwasang Bonifacio, hindi po ako vlogger, hindi po ako influencer. Isa lang po ako PBBM depender. Sip-sip po kasi ako. Siguradong Pilipino, sinilang sa Pilipinas. Yun po yung aking ano. Maraming salamat po sa pagkakataon. Nilang mali siya. Siguro, sa mga nakakapanood sa kanya, hindi ko ganyan yung itsura niya. Babae po siya. Nino, tayong dalawa. Una sa lahat po magandang gabi sa inyo at syempre salamat po sa pagpunta at pagbibigay ng pakikiramay sa pamilya, sa aming pong mga kasamahan niya bilang vloggers. Una sa lahat, ang feeling ko lang, syempre yung stay siya at sana po sa lahat ng madaling panahon. Tingin ko lang dito sa lahat sa atin na nandito ngayon na palagi po tayong
mag-iingat sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi sa kapwa. At syempre, huwag po tayo makakalimutan tumawag sa mga. Sa tagal na po ng pagbablog ko at pagkakilala ko kay Mima, marami po akong naririnig na hindi ka tanggap-tanggap bilang isang tao para sa akin. Sabi ko na lang, kung sila ay nagtatawa, kung sila ay masaya sa pagkawala niya, sa inyo na yon, karapatan niyo yan, opinion niyo yan. Pero ang huwag niyo lang aalisin kay Mima, yung karapatan at hustisya na para sa kanya na makamit. Yun ang magpamaraming salamat. Ikiramay po ako sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan, mahal sa buhay. Nakita lang po kami dati sa Grabe, sa EDSA. At pinalas po ako na hindi siya nakilala ng mas matagal. Pero kahit po hindi ko siya masyadong nakilala ng mas matagal, ay nakilala ko yung ano yung kanyang katawan. At pag pinabalikan ko yung kanyang mga mensahe, yung kanyang ginawa, na nakakapaliit dahil sa kanyang tapang, sa kanyang paninindigan, at hindi po namin siya makakalimutan. Ako po ay medyo matagal na rin sa politika at marami na rin po yung panganib na hinarap. Hindi ko na po kwento rito, medyo sinuwerte lang po ako sa maraming bagay. Pero sinisigurado ko po, kami, yung mga kasama ko, si Larry, si Tim Carty, at mga iba pang mga kaibigan, ay lagi po namin ipapaalala sa ating mga kababayan na ito po ay isang makasaysayang panahon sa ating bansa. At kung ano yung ating gagawin o hindi gagawin, yun po ang huhubog ng kinabukasan ng susunod na henerasyon ng ating mga kababayan. Kaya nakakalungkot po na isang batang-bata na kaibigan natin ay nawala sa ganitong makasaysayang panahon ng ating lipunan. Pero inuulit ko po, hindi po namin siya makakalimutan. Again, nakikiramay po kami sa lahat ng kanyang mahal sa buhay at hindi po namin siya makakalimutan. Maraming po salamat. Sabihin mo kayo. Hindi. Sabihin ng araw kayo. Pagsabayin mo na. Ma'am Lovely, isa-isa lang. Ay, isa lang daw. Isa-isa lang. Humamon kay Sara Duterte. Bili ba kayo? Ate ka? Ito lang po naman yung humamon kay Sara Duterte na hindi pinalagan. Ako sa iyo. Oo, talaga mahina ako ulo na. Lovely. Ayun. Wala naman siguro akong babatiin dito na hello, mga DDS. Wala naman siguro. Last time, it was a bit emotional yung pagbibigay ko ng mensahe. Pero ngayon, I won't want it to be emotional kasi alam ko na si Mima Alicia ay gusto na masaya tayo na ihahatid siya at hindi tayo, kumbaga, hindi tayo titigil kung ano man yung pinaglalaban niya ay ipagpapatuloy natin. And yun nga, gaya ng sabi ko noon, you know, these DDS are laughing at her death as if wala rin pumanaw sa side nila. Hindi naman natin pinagtawanan yun. Actually, nung may mga pumanaw din sa side nila, nakigalamhati rin tayo. Yung ginagawa nila kay Mima ngayon, hindi natin ibabalik yun sa kanila. Pero, alam natin that God is watching. And the tears that we're crying right now, God will wipe them away. God will wipe the tears from our eyes. So, we either die for nothing or we die for something. Maiksi lang naman, you know, we will all die. It's just a matter of time kung sino mauuna. May mga classmates nga ako na nauna pa sa akin. But, you know, life is too short. You gotta live it with purpose. And Mima has already lived her purpose. Tayo magpapatuloy. Tuloy ang laban. And I'm really happy na, well, this is not the kind of
union na gusto natin. This is not the kind of pagkikita-kita na gusto natin. But I am happy that we are together kahit na magkakaiba tayo ng politika. Alam niyo naman po na, you know, openly kinikriticize ko din po ang mahal na Pangulo. Pero pagdating dito, tayo ay tao. We are humans. And we are one in fighting for the truth and the Filipinos. Mabuhay po ang Pilipinas! Weird ba kung sabihin kong mabuhay si Mima? Pero anyway, rest in peace, Mima. We love you. Thank you. Malaga naman, no? Parang si Mima rin ko eh. Ha? Naman? Good evening po. Nung nakalala kita niya umiyak, ay namamas niya ako. Masaya ako kasi kilala natin si Mima. Kundi, kasi Yung sa unang grupo na nasama niya, yung Goldfish, kasama si, diba, then si Chia na siyempre nila, biyahe ng Roy. Hindi ko na ulitin yung sabi ko nung nakaraan. Doon, paano siya nakilala, pero nakapagtalaga yan. Pagka hindi niya tama. Pero katulad ka pinagin sa kanila, talagang sa kanya ni Madam Blue, kinaharap niya talaga yung magulang ang magiging para sa kanya. Yung pag kaya siyang pagalitan, kaya siyang sipain, yung hinahanap niya yung natin. Kaya nung araw, actually nung oras na nung nangyari yun, nasilip ako, yung dapat tulog na ako kasi. Para pasumali, para napaglas ako. Hindi ko alam na pag-natin yung mga bandang na stress ng madaling araw. And then, laro-laro, ginawa ko. Hindi ko alam, patang natin eh. Tapos, pagkatapos kong laro na, dahil yung mga anak ko papasok na eskwelahan, nakita ko na yung post-late pakero. Hindi ko mapaniwalaan yun. Tapos naghanap ako sa mga news ng mainstream, walang may ganong report. Pinuntahan ko yung FB page ng Caloocan City Police, wala din. Pero habang lumilipas yung oras, ayoko talagang naniwalang totoo. Sabi ko, sana hindi totoo. Sana gimmick na naman ito. Sabi ko, sana, ito na yung paraan ni Mima na mag-exit na siya sa politics. Kaya nabanggit nga hindi, siya nagbanggit ng nakaraan na napansin niya sa context ka-coffee. Yan, na nagka-transition siya palabas ng politics. Yung tumatawag kita pero lang hindi niya nasagot, gano'n siya eh. Hindi magpaparamdam. Tapos pag may kailangan na talagang lalo yung kailangan i-comfort na rin siya susumbong, tatawag siya bigla, magpaparamdam siya sa'yo para masumbong. Pero nung gandang mga tanghali na ipakita sa balita sa Daily Tribune, wala, narinig na pagkakulong na gumawa ko ng pang-daily, then kinontent ko na basta sa mga nakuha ng takero na palipa. Pero gano'n pa rin, sabi ko nga, sana gimmick lang ito. Nung may nag-comment na sabi, hindi totoo patay si Mima, kaya kasama ko siya ngayon. Tinanong ko sa kanila, saan page yun makita yan? Kaninong post gusto ko makita ka agad. Kaya lang, totoo. So, dito natapos na yung kanyang laban sa Pinaso. Alam mo ba natin, ilalak na rin yan kasi siguro hanggang doon nalalak talaga ito ang mission niya na maging mabuti naman ang lagay ng ating bayan. Kaya sabi nga nung iba, kami naman, hindi yung kami susunod. Kami ang magtutuloy ng laban. Tulad na sinabi yung nakaraan, huwag naman natin hinaanak na magpatuloy ang kabilang parlor na malugmok na naman ang bayan natin. Nakita naman na natin paano nila nasira yung kultura ng mga Pilipino
na napaka-sensitive, magalang, may respeto sa ganitong sitwasyon. Pero nangyari ngayon, pinagtatawanan nila, pinagpipiestahan nila, ni hindi naman namin ginawa yun nung mamatay ang kapatid ni Tatay Digong. Nung mamatay yung ibang mga vloggers nila, nung namatay yung bishop na taga-Antipolo, at nung lekra lang na naiko-comment ko, RIP. Ganun lang. Pero hindi ko matanggap na grabe yung saya ng mga taong yun. So kung doon pa lamang nakuha na nilang masira ang kultura ng mga Pilipino, baka naman siguro tayo, sikapin naman natin na huwag nang magpatuloy ang gano'n sa 6 na taon na sira nila. Tuloy natin ang laban. Nandito pa tayo sa Pilipinas eh. Siguro naman deserve natin ang maayos sa bansa. Diba? So, yun. Alam ko, mabubuhat na kung ang justisya para sa iyo. Kaya ang Panginoon Diyos naway ibigay ng comfort lalo na sa kanyang nanay. Alam niyo ba, huling-hiling ko lang ito. Nung nakilala ko si Mima, hindi nawawala na naririnig ko sa kanya, Sir JDB, sandali, may pupuntahan ako sa Divisoria. May ko nagtrabaho kayo sa Divisoria. Lagi yan, sinasabi niya sa akin, pupuntahan ko, tatay ko. Tapos, kala ko ba, upugin ka na, nadaanan mo muna. Ganon, lagi kayo nagiging. Kaya maraming salamat po sa inyo. May huling gabi na makikita na tayo dito. Pero hindi namin siya makakalimutan. Lalo na po, parang naging anak-anakan ko siya. Kalitan niya ang panganay ko. Yun. Kaya din, ang Diyos.